welcome back to my channel. Alam niyo ba guys na merong Luneta Park dito sa Madrid? So ngayon, doon ko kayo dadalhin at dadalawin natin ang monumento ni Rizal. Tara, sama kayo! Pag balak niyo pumunta sa monumento ni Rizal, hahanapin niyo lang ang line 7. Tapos, hahanapin nyo ang paradang Islas Pilipinas. So, tara. Ito, Islas Pilipinas. So, guys, we are here inside of Metro, Line 7. So, since from Avenida America, 4 stops lang siya. Pababa tayo sa Islas Pilipinas. So, doon natin makikita ang Luneta Park. So, ayan guys, dito tayo sa Islas Pilipinas. Punta natin ang monumento ni Bayaning Jose Rizal. So ayan guys, dito na tayo sa Islas Pilipinas. So dalawa siya, kaya saan po kayo mag-exit pwede. So tara guys, tawid tayo dun sa kabila. Alam niyo ba guys, ang street na to, ang tawag is Avenida de Pilipinas. So simula dito sa metro hanggang dun sa monumento ni Rizal. So, ang tawag sa kanya, Avenida de Pilipinas. So ayan guys, mga ilang minutes na, mga 5 minutes from metro. Andito tayo sa monumento ni Rizal. There's one attraction in Madrid na tunay na Pilipino. Ito ay isang tanyag na lugar na madaling puntahan ng mga turista mula sa Pilipinas. Ito ay ang Jose Rizal Monument. Madaling bisitahin ang lugar na ito dahil malapit ito sa Cuatro Caminos at Bravo Murillo, na kung saan ang mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino nakatira dito. Ay pinatay sa pamamagitan ng pagpapaputok ng squad noong ika-30 ng Disyembre ng 1896 sa Bagong Bayan. Ang dating Bagong Bayan na ngayon ay ang pambansang parke na kilala bilang Luneta. Ang kanyang buhay kahit maikli ay gayunpaman ay makulay at kahanghanga. Isa siyang scholar, manunulat, linguistiko, mahilig sa sport at isa siyang doktor. At alam niyo ba guys na nag-aaral siya sa mga nangungunang universidad sa lungsod at sa iba't ibang bansa tulad ng Madrid, Berlin at Pransya. Itinayo ito noong December 5, 1996. Isa lamang itong replika ng Rizal Monumento sa Luneta sa Maynila. Alam niyo ba guys, ang orihinal na disenyo ng monumento ni Rizal ay isang Swiss sculptor na si Richard at isa sa pangunahing tagumpay sa isang paligsahan sa panahon ng rehimeng Amerikano sa Pilipinas. At higit sa lahat, nakuha niya ang mahusay na paggalang at pagsamba para sa kanyang bansa. Sa kanyang pantayog ay meron isang nakamount na isang marker o plaka kung nakasulat na "Mi Ultimo Adios", ang huling tula na isinulat niya bago siya ipapatay. "Mi Ultimo Adios" nakasulat sa Espanyol, ipinapahayag nito ang walang pasubatang pag-ibig sa kanyang sariling bayan. Sa kabilang parte naman ng kanyang pantayog ay andito ang huling paalam na Tagalog version ng kanyang huling tula na ipinapahayag niya ang kanyang malaking pag-ibig sa ating bansa. Ang mga Pilipino sa Madrid na pinamumunuan ng mga opisyal sa Embahada ng Pilipinas dito sa Madrid ay pupunta dito, dinadala ang monumento niya sa mga mahalaga okasyon tulad ng pagkamatay niya. Noong nakaraan lamang dia 30 ay idiniraos natin. Katunayan, ipinagmamalaki ng mga Pilipino na pinili ng Espanya na ipahayag natin ang ating malaking paggalang at paghanga sa ating sariling pambansang bayani at pagpapatayo ng kanyang napakagandang bantayo sa gitna ng lungsod. So ayun guys, sana may natutunan kayo sa video ito. Nakadagdag ako ng inyong kaalaman tungkol sa ating national hero, Jose Rizal, sa paggunita sa kanyang pagkabayani. So sana guys, sa susunod na video ko ay samahan niyo ulit ako
Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, don't forget to click the notification bell para lagi kang notify sa aking mga bagong upload. So guys, sana samahan nyo ulit ako sa susunod guys. So thank you guys, maraming salamat. Adios, bye.